Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mechang Ame from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 2026. Ay, sandali lang. Napupo yung anak ko. Tingnan natin. Marami tayong cards. Hindi na tayo magpapasayang magsapatumpik-tumpik or magsasayang ng oras. Let's go Scorpio sa iyong May 2026. Dun kay anak. Okay, meron kang pehu. Ay, maganda to, ote mo. Diba yung mga building. Tapos, yung iba sa inyo, parang you are more on focusing this time sa inyong sarili. Sa nakakita ko sa'yo dito. Mas more kang, parang mas magiging matatag ka this time than sa mga nakalipas na panahon. Sa mga nakalipas na panahon no? O mga nakalipas na taon, kumbaga. Also, maybe you are related sa fire element, Aries, Leo, Sagittarius. Andito rin. Also, din sa prosperity. Teka, ayusin ko yung mic ko. Ayusin natin yung mic ha. Okay. Sorry ha, kung medyo naging maingay. Yan, di sa prosperity, parang nasa ano siya, diba? Prosperity to, wealth, success, abundance. Yan, may mga creativity o may mga magaganap ng ganon. Also, di sa creation. Andito yung point na magkakaroon ka ng may mga i-embodies ka na situation. From the past situation, maybe na doon sa point na yon, kaya mas magiging maganda yung flow mo this time by this May 2026 Scorpio, no? This is a new beginning. May mga inspiration o may inspired ka by this May o nahando niya yung mga greater fulfillment happen into your life. Anak, ininano mo yung barahan natin binaksak mo sa this month of the year, this May, no? Sa iba sa inyo. And ito yung also this an alignment. Kumbaga parang nahando sa point na mas malalaman mo na this time yung true value mo sa buhay mo. Ay, dito talaga ako, ito talaga yung dapat sa akin, dapat ganito na, dapat gano'n na. Nahadun ka na sa point na yun, may mga action or you need to take it action, no? Yung mga action mo kasi, mas maa-attract mo pa yung mga abundance, ano? Basta you need to balance. O dito sa balancing din kasi, this is strong to, di ba? Ando yung balancing situation din or create, syempre pagdating dito, we come sa physical mo din, siguro hando yung point na you need to focus also sa yung physical, kung kailangan mo mag-treadmill, mag-walk, mag-diet, or any activity na pwede mong gawin para maging healthy ka. Ito yung magkakaroon ka ng mga alignment this time na mas magkakaroon ka na ng satisfaction. Yan. Parang ano to, no? Parang enlightenment. Parang nandun sa point na yon. Also, ano to, maganda to kasi successful itong situation na ito, no? Mas malalaman mo na yung purpose mo this time sa buhay. It's good naman din siya kasi may mga dahon-dahon siya, di ba? Mahilig ba kayo sa seafood, lobster, meron ka bang aso? Yan. Baka iba sa inyo, you're going to a pool, beach, o kaya may mga vacation situation, malayo man o malapit yan, or thinking or about vacation, or mga mapag-uusapan, pwedeng doon sa point na yun, ano, sa iba sa inyo. And tingnan natin, ang iyong animal is the badger. Badger ba tawag dyan? Yan, there's an endurance. Ito yung situation na, minsan kasi akala mo, diba, akala mo lahat ng manifestation mo is hindi natutupad. It's no, you're wrong naman din talaga, no? Kumbaga, nahandito yung, as long as nahando yung tatag at yung faith mo, it will be paying off naman din when it comes kay universe, ano? Yun lang din. Kung tinaw, parang nag-ano siya, nag-pray siya, di ba, nakatingin siya sa taas. Parang nagpe-pray siya, nagbe-begging siya na bakit ganito, ba't ganyan. Temporary lang daw yon. Yung mga temporary na meron ka sa ngayon o nagaganap o nangyari sa buhay mo, it will paying off yon in a divine timing. And kumbaga nahandun yung point na pinaprocess kasi ni universe yung the better, the best na para sa iyo. Kaya huwag kang maiinip, be patient lang din, ano. Kumbaga nahandun yung point na aalisin ni universe yung mga tao na hindi pwede sa'yo o kaya naman is maminusan o yayanigin ka niya sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo para mas magkaroon ka ng enlightenment at mas mag-focus ka sa mga dapat tukusan mo na handun sa point na yon. Yon. And in the divine timing, ibibigay niya talaga yung situation na iyon na minamanifest mo sa buhay.
And cancel, clear, and delete. May mga sitwasyon na kailangan mo talaga na changes when it comes dito sa situation mo. Mag-seek ka pa ng information in some aspect of your life para mas magkaroon ka pa ng more on growth sa buhay mo. Sa nakikita ko sa'yo dito. Pero this time, parang nandun ka na sa point mo na, may mga ika-cancel ka, magkakaroon ka na siguro ng clarity or mga something need to delete, mga situation from the past, ganyan. Huwag mo nang balik-balikan, huwag mo nang ulitin. If ever na may mga hindi naging maganda yung sitwasyon, yun. Yung mga negative thinking from the past, this time, this may siguro nahando ka na sa point na magbabago na siya. Mas more kang magiging positive thinking this time. Mas more ka mag-focus to growth. Kasi this is a growth. Ito growth to. Wealth and prosperity kasi to tsaka success ito. Kasi inaakala mo hindi darating yung mga gusto mo. Darating siya. Also, pwede ka humingi sa angels mo or humingi ka ng tulong na alisin yung mga negative thought na naiisip mo sa iyo. Kasi yung pwede maka-apekto sa iyo, Yan. Para hindi ka makapag-move on. We have the guilty. Siguro may mga naganap o nangyari talaga in the past na hindi naging maganda sa buhay mo, kung sa aspeto ng buhay mo yan. And then, dun nga, kailangan dito is kalimutan mo na iyon. Think positive. The more na nagtithink ka ng positive, the more na magiging successful ka sa buhay mo. Kasi pag nag-negative thinking ka, mas ma-attract mo talaga yung negative. Kung titignan mo to, dalawa yung hagdan niya, di ba? Ibig sabihin, ito is the guilt. Ito is the new beginning. Ibig sabihin, nahandoon yung point na may mga bagay na talaga na, siyempre nagpupunas pa si ate, may mga bagay talaga na kailangan na is ganito. Cutting off the situation or change your thinking talaga. Kung hindi mo kailangan na pagsisihan, manghinayang, o malungkot sa mga naganap o nangyari in the past o mga magaganap sa buhay mo. Ang kailangan kasi doon is learning, Kasi learning why? Kasi eto ka, matatag ka, di ba? Kaya mong gumawa ng panibagong road o panibagong hagdan, di ba? Nandun ka sa point na yun, Kasi Scorpio ka, hello. Scorpio ka. Kaya, kung titramuhan dito ka, ayan ka. Di ba? Parang siya, love story siya, pero parang siyang may ganun din, di ba? Yun. Kaya mong gumawa ng panibagong hagdanang muli para itayo yung sarili mo. Kasi andito ka, pinatatatag ka ng sitwasyon mo sa buhay mo. At ikaw yan, magiging maganda yung buhay mo. You will be success naman talaga, Kasi may ability ka to success. And we have the Money MGR. Itong card na to, it indicates siya sa pag-forward mo when it comes sa iyong career or sa finances mo na kailangan mong try to manage it very carefully din, na yung point na yun. Kino-consider din ito na pwedeng iba sa inyo is handle yung pagmamanage mo or you need to take it manage or maybe banking management ka o kaya accounting or nasa field ka ng mga finances. Pwede rin, may mga nagtitinda ka, di ba? You can manage din yung mo doon. Or, iba naman sa inyo is, kaya nyo i-handle, Kaya nyo i-handle yung inyong kaperahan. O you need, Basta mag-look forward ka lang daw at magiging maganda daw yung outcome na yun. Kung titignan mo to, dito sa, Gaya, yaan. Ito yung, this is you. Ito, nakita mo to? Explain ko sa iyo, Ito, di ba, puno yan, di ba? Yan, ikaw yan, ibig sabihin. Ito yun, trust that the universe has bigger plan for you than you can imagine. O, di ba? Hindi mo aakalain na darating yung time talaga in a divine na ito pala yung plano sa akin ng universe. Kaya niya pala ginawa sa akin yun kasi pinatatag niya ako para mas makapag-move forward ako at marami ako matutunan para mas maging success ako sa buhay. May imagine mo yun sa mga darating na buwan, araw, panahon na ganoon. Kasi you are very protected when it comes to a universe. Kasi ayan ka, matatag ka. May mga bonsai ba kayo? Or mahilig ka ba sa May mga puno ba? Ganyan. Yaan, protecting the planet. Sa iba dito, medyo lumabas-labas kayo. Siguro when it comes to a relaxing, siguro pwede kayo lumabas, mag-walk, o kaya is go to the nature, mga ganun sitwasyon, kasi mas makakagood siya sa iyo. Then also, we have the manifesting.
Ito is also is a great thing coming your way soon. Ibig sabihin, may darating na magandang oportunidad, magandang sitwasyon, and the blessing come into your, maaring yung manifestation mo is makakamit mo na. And also, we have the success situation. Kasi why? Kasi andito siya si testing. Tama, puro puno siya. Pansinin mo. Ngayon ko lang din napansin eh. Tingnan mo ha. Ngayon ko lang talaga napansin. Binalasa ko pa yun ng binalasa ha. Tingnan mo. Di ba? Puno, 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 puno. Strength, test. Ito rin, ito Korean universe. Nakita mo yan? Yan yung pinatatatag ka niya, Pinatatatag at pinatatatag ka niya sa buhay mo kasi ibibigay at ibibigay niya sa iyo much better na sitwasyon. Kasi tinetest ka lang niya dito. Ayan, Basta focus lang. Focus, courage, katatagan, tibay ng loob, at syempre, control and patient lang din sa iba sa inyo. Diba? May mga bagay ka daw na kailangan mo pag-aralan o may mga bagay ka na matututunan o pag-aaralan na darating sa buhay mo. Yun ang sabi dito. And tingnan natin itong And reflection. Diba? Magkakaano siya. Okay, when it comes dito sa reflection, take time to revisit the past situation na sinasabi dito. Siguro, kaya dito rin si guilty. Kaya ang sinasabi dito na, balikan mo yung mga nangyari in the past. O kaya magkakaroon ka ng mga pagbabalik or reflection from the past situation. Na bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganun. Yun, nandun yung point na figure out what you want to do. Tapos malalaman mo nga yung na mga dapat mo nang gawin, dapat mo nang itama, dapat mo nang aksyonan, dapat mo nang i-change, dapat mo nang ganito, tukusan. Makakaroon ka ng ganun, makakapulot ka doon ng aral sa situation. And then yun, yung gawin mo, show what you truly love. Gawin mo yun at makakatulong yun para mas mag-success ka sa buhay. Pwedeng nahandun yung point na by this May, mas mag-focus ka na talaga sa growth mo this time, sa nakikita ko sa iba sa inyo, or sa iba sa inyo is needed, dito kasi. Kaya wag kayong, may bigger plan sa sa universe, di ba? We have the leg, stepping into a new experience. Kung titira mo, di ba, ibig sabihin magkakaroon na pagbabago sa buhay mo. Kasi, may mga tatahakain ka na, this is a new beginning also, sa nakikita ko sa ito, also this is successful, di ba? And then also, may mga bagong susubukan o mga bagong gagawin or maybe this a new idea, situation or kung ano mga experience situation yan, na magaganap sa buhay mo. Ang nakikita ko rin dito, but kung ano man ito, may malelearn ka naman doon. Nagaano yung truth ko. May matututunan ka kumbaga. And mag-ingat din kayo when it comes to a leg. Maraming klase ibig sabihin ng leg. Pwedeng madapa ka, masugatan ka, makagoat ka, mamanhid ka, maipit ka, madaganan ka, mapukpok ka. Huwag naman sana makagat ng aso, ng pusa, makalmot, sana, huwag ano man niya. Basta you need to be very careful na lang din sa nakikita ko. Kasi may aso kasi ako nakita. O kaya mga daga, mga ganyan. Diba? Kung ano man yan, o baka naman madulas ka, ingat-ingat na, pulikat, ingat na lang kayo come sa leg or someone who's connected sa iyo. And we have the skull. Alam mo, may mga hidden secret can harm you. May mga sitwasyon ka na masakit tanggapin. Alam mo yung katotohanan pero hindi mo matanggap. Nandun sa point na yon. And you need mo na harapin yung bagay na yon. Hindi kailangan mo rin kasing maintindihan, Yun yung sinasabi rin sa universe. Pwedeng, sometimes you are denying, pwedeng nandun sa point na yun. Yun na nakikita ko. Or handun na rin talaga na kailangan is cancel, clear, and delete situation. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Well, kung ano man yan, ikaw pa rin naman, ay si shark, taker, or there will be a loss of material wealth. Kaya pala pinagkaano ka dito. Mag-ingat ka na lang kasi yung pating 'di ba nakatingin dun sa nakaraan. Siguro in the past hindi talaga naging maganda yung pagpapatakbo ng pera mo o naging matumal o masyado mas maraming lumabas, ganyan. Mag-ingat, mas malalo ka pang mag-iingat this time sa nakikita ko sa dito. Pwede rin kung may mga kasi andito rin si Manny, pwede rin na may makipag-usap sa iyo o may mga utang na hindi nakapagbayad o may mga mangungutang na hindi makakapagbayad. Kaya ang sinasabi dito is you need to manage your
money very carefully, ano, kasi pwedeng iyon is ma-loss or mas lalong mag-down yung ano mo. And you feel something is lacking into your life, perhaps love, money, and goal. Yan. Eto na yun no, si endurance na nakikita ko sa'yo dito. Akala mo walang blessing na dumarating sa'yo, akala mo lahat malas, akala mo lahat ganito. Hindi. Nagkakamali ka dito sa sitwasyon mo, no? Yun yung kailangan mo i-clear sa yung mind, yung negativity na yun. Yan, kaya makakaramdam ka raw dito na parang ganon yung ano, bakit ganon? Parang hindi ko nakukuha yung goal ko. Bakit ganon? Ba't hindi nagiging maganda yung flow ng lahat ng sitwasyon ko sa buhay ko, sa money, sa goal, or sa love man yan, or sa buhay, no? Huwag kang mag-iisip kasi minsan nahahata ka rin ng nakaraan no, dito sa sitwasyon. Kaya sinasabi sa youth council to Alex, this is the time to stepping up. This is the time to step up, no? To level up. Kumbaga, nahandun yung point na yon. Oh, diba? Tama nga ako. We have the ladder climbing toward to success. Kaya, diba? Dito mga problema yan kasi, no? Ibig sabihin, yung mga problema na yan, wala yan. Sisiw na sisiw yan sa'yo. You're the Scorpio, no? Sisiw na sisiw sa'yo yan. Basta tuloy-tuloy ka lang, tuloy. But, huwag ka lang magpapabother, diba? Siyempre, nahandun sa point na yan. Kasi, the more na magbabother ka, magiging shark ka talaga. Magi-stop ka, babalik at babalik ka sa nakaraan. 'Di ba? Well, hindi mo 'to makukuha. Hindi mo 'to makukuha. O saan ka? Ano yung pipiliin mo? 'Di ba? Dapat yung mga negative situation, negative thought, negative toxic or mga hindi naging maganda, cut it off, cancel it, and delete it. No? Yung mga ganun sitwasyon. Basta tuloy-tuloy lang and you will be success. No, hando yung sa point na yon. Iga-guide ka naman Basta know your target. Pwedeng this May is magpo-focus ka na talaga sa mga target mo sa buhay mo. Kasi hando na yung point of goal-oriented person ka naman talaga. Pwedeng magpo-focus ka na sa sarili mo, sa money mo, physically, emotionally, spiritually, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Nando ka na sa but you will be success. The more na magta-target ka, the more na ito success, parang yung success. No? So, nakita ko sa'yo dito. And chair empty. Someone is living your life. Kung ipopokus kita dito sa sarili mo, pwedeng mayroong sitwasyon na you will give up. Pwedeng sa love life, pwedeng sa pagiging matigas ang ulo, or pwedeng sa mga bagay na hindi nagiging maganda at hindi nakakatulong sa'yo kung ano man yung aspeto ng buhay mo. Pwedeng nahandon sa point na yon. Or someone of you naman din, sa iba naman, is may tao na aalis sa buhay mo. Either aalis siya, lalayo siya, magdi-distance siya, or magkakaroon lang kayo ng space. No, for a while. Pwedeng nahandun sa point na yon. Pwedeng sa iba dito sa separation. Sa iba, maraming klase. Iba-iba kasi kayo na pwedeng maganap sa inyo. Pwedeng sa isang Scorpio, magkakaroon lang sila ng paglalayo kasi kailangan niya magtrabaho sa ibang bansa. Sa isang Scorpio, pwede magkakaroon talaga totally separation. Maraming klaseng ibig sabihin, no? Or pwedeng ikaw isaalis ka sa trabaho mo, or pwedeng ikaw aalis ka sa relationship mo, pwedeng iba-iba kayo ng pwedeng aalisan. Or nahandun yung point na may aalis sa buhay mo, or di-distance lang siya, no? And pleasure with the close friend. May tao na magkakaroon ng magpapasalamat at papuri, maybe nahandun sa point na yon. Pwedeng ikaw ito sa kanya, or siya ito sa iyo. Andun din yung pagtulong na nakikita ko dito, no? Pwedeng tutulungan ka niya or tutulungan mo siya. Yun ang nakikita ko sa inyo dito. Tingnan natin. Okay. Ano yun? Your energy, Scorpio. Okay, when it comes sa iyong energy, pagdating sa iyong energy, nandito ka sa sitwasyon mo na mas more ka mag-focus sa sarili mo this time. Para may mga bagay ka na iisipin, para may mga bagay ka na gusto mong matutunan to growth, pwedeng nahandun sa point, pwede magpo-focus ka na rin sa sarili mo, magpo-focus ka na to success, may mga bagay ka na naa-actionan, may mga may mga umpisahan ka na project, kanya may mga pufukusan ka na, mga ganun sitwasyon. Andun din yung point when it comes to yung energy is may mga sitwasyon daw na parang
itatago mo. Hindi ko alam in what way. Pwedeng you hiding your feelings o kaya sa iba sa inyo may mga excitement situation ka na maramdaman or may mga exciting situation na pwedeng maganap o mangyari. Yun ang nakikita ko sa iyo. Pwede rin na may mga nakakausap ka na-excite ka, natutuwa ka, nasisiyahan ka. Pwedeng doon sa point na yun, sa iba sa inyo. Dito sa sitwasyon, marami ako nakikita na naiisip mo rin sa situation. Maaaring marami kang maiisip na bagay-bagay. May mga bagay ka na i-illusionin, i-daydream, or ipa-fantasizing. Pwedeng doon sa point na yun. Mas dito sa iba naman sa inyo is meron daw kayo na parang you're thinking about targeting something dito sa sitwasyon. Hindi ko alam in what way. Pwedeng ginawa nyo na noon, then gusto nyo uling gawin ngayon, pwedeng doon sa point na yon. May mga iisipin ka from the past situation, pwedeng doon sa point na yon. Or may mga may isip ka na ikaka-excite mo. Pwedeng doon, or makakausap. Kuhanin mo lang isa doon. Tingnan natin ang parating sa'yo. Parating kay Scorpio. Ano po yun? Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, Scorpio. Ang nakikita ko sa iyo dito ay meron ka daw malalaman? May malalaman ka daw na katotohanan? Or pwede rin na ito is may malalaman ka na isang sikreto. Pwedeng ganon. Or pwedeng may malalaman ka na pwedeng may malalaman ka connected sa family. Pwedeng doon sa point na yun. Yun. Or sa mga connection mo. Ipasok mo lang din yung connection. Basta may malalaman ka raw And then also, ang parating din sa iyo is magkakaroon ng mga celebration. Yung mga celebration situation, getting together, close relationship man yan, family unity reunion, pwedeng doon sa point na yun. Or sa point sa, teka lang yung truth ko na naman, ano ba yun ate? May mga surprise parties or something event sa iba, pwedeng doon sa point na yun. And then also is, ang nakikita ko dito, merong sitwasyon na magtatapos sa buhay mo. Pwedeng tapos ka na magbayad ng utang, tapos na yung problema na ganito, tapos na yung ganitong sitwasyon, tapos na yung ganyan. Pwedeng doon sa point na yon. Kasi you will enjoy the fruit of your labor and success daw Ang sabi dito, kasi you have the star. Yan, nandun na rin yung point, ang parating din sa iyo is pwedeng may mga may coming home, hindi ko alam in what way sa iba sa inyo. Pwedeng uwi ka ng probinsya, uwi ka ng bansa, or ng kalapit baryo, or someone. Or maybe a part of the family, pwedeng may mga travel situation, malayo o malapit, o parating o paalis parang nandun sa point na yun, ako nakikita dito. Nandito rin yung point of panghihinayang. Hindi ko alam in what way, pero may mga bagay daw na pwedeng malungkot ka or mapanghinayangan mo yung sitwasyon by this May, pwedeng doon sa point na yon. Yun, parang, alang nakikita ko kasi dito, parang, sayang, parang sayang, sana ako din, sana ganyan din. Sa iba gano'n yun. Sa iba sa inyo. And then sa iba sa inyo, may mga babaguhin na kayo. May mga pagbabago magaganap sa inyo kasi iba sa inyo is tatahak daw kayo ng bagong journey in life. But still, nahandun din yung iba sa inyo na may mga victory and success happen into your life. Sa iba naman sa inyo is you will become a center of attention. Hindi ko alam in what way, pwede pag-uusapan ka or maybe you're achieving something, goal, pwedeng nahandoon sa point na yon. Sa iba dito is pagbabalik to ng strengths mo or ng confident mo by this May. And then sa iba sa inyo is mas more ka na talaga magfo-focus sa mga successful situation or sa buhay mo talaga kasi naandito na yung mga successful sa iyo. Ayan na Sa iba naman sa inyo is
Andun na yung self-esteem, and then also is you will become a center of, baka sikat ka or mapag-uusapan ka talaga, no? Yan, may mga recognition, papuri, or pasasalamat, like I told kanina, may mga ganun sitwasyon. May well-wisher ka daw na makakamit. Pwede rin na may mga pupuntahan ka na mataong lugar, yan. O may mga kakausapin mo, mga ganyan, o kakausapin ka. Iba sa inyo may business, malaki o maliit dyan. Ano po yun, universe? May kakagulat, ikakasyak, o ikabibigla ka daw na sitwasyon sa buhay mo. Sa iba naman sa inyo, there's a revelation happen. May mga revelasyon. Dapat iwasan. Uy, uy, uy. Dapat iwasan ni Scorpio. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Scorpio, dapat mong iwasan babae. Well, actually, meron din dito. Pwedeng meron ka mga nakakausap na 1 hanggang 3 o babae. Pwedeng ganon, na dapat mong iwasan. Well, kung ilan man sila. Pero dito babae to. And then, dapat iwasan mo daw by this May, ang nakikita ko sa'yo dito is, iwasan mo yung mga tao na papangling lang, mandaraya, or ikaw, ito, iwasan mo yon. And then, yung pagja-judge, no? Yan. Pagja-judge ng tao, or mga taong judgmental. Marami kasi ang pwedeng sitwasyon when it comes to a judging. Meron kasing pagja-judge na itinatama ka, merong pagja-judge na talagang malupit, 'di ba? May mga ganun. No, medyo you need to see the fact of the situation. Then kailangan mo makita yung fact ng sitwasyon, bakit naging ganun, bakit ganyan, bakit ganun. Kailangan mong makita ang maigi, no? Hindi yung porket may nasabi sa iyo yung tao, i-judge mo na grabe, kung maka-judge siya, kala mo perfecto siya. Hindi, kasi kailangan mo rin maintindihan, saan ba nanggaling? Ano ba yung pinanggalingan? Ano ba yung pinaghugutan? Ano ba yung the point ng sitwasyon? You need to see the fact talaga yung sitwasyon, no? Iwasan mo rin maging maiksi pa yung pasensya mo. Mas habaan mo pa yung pasensya mo this time, sa nakikita ko sa iyo dito. And then also, syempre, yung mga conflict, yung mga disagreement, o kaya yung magiging mataas ang ego, or yung mga taong ganun, vice versahin mo, panghinaan ka ng loob, at yung mga disagreement, iwasan mo talaga yan, yung makipagkompetensya ka sa sitwasyon, makipagtalo ka sa sitwasyon, hindi mo naman kailangan yun, Kung may mga bagay na talaga na kailangan i-let go mo, ikat mo, uwiwas ka din, hinay-hinay lang din sa pangapananalita, ganyan, no? Huwag agad maging matampuhin, huwag agad na magalit, ganyan. Ang nakita ko sa'yo, umiwas ka yung mga bagay na pwede mo ika-frustrate. Halimbawa, ate, ano ba yun? Halimbawa, mahirap mag-explain, kasi minsan kasi minsan yung iba sa inyo kasi naiisip nila negative. No, it's hindi to negative, kasi binibigyan kayo ni universe ng sign na para hindi maganap yun. 'Di ba? Halimbawa, if it comes to a conflict, 'di ba? O sinabi ng karelasyon mo, sinabi ng anak mo, sinabi ng ganito, kuya, kung ano man, lalaki, babae ka man, huwag ka na lang umalis, ganito, sa bahay ka na lang. Pero nagpilit ka, di ba? Pero may naganap o nangyari na hindi na maganda sa'yo, di ba? O ano na mangyayari at the end? Ikaka-frustrate mo, di ba? Kasi nagbigay sa iyo si universe ng sign gamit yung kamag-anak o yung kapatid o yung anak mo, pero hindi mo siya pinansin or inignore mo siya. And then, yung naging outcome, hindi naging maganda. And then, magiging frustration yun. Ibig sabihin, ikaw yung gumawa ng sitwasyon, di ba? Ganun, kailangan mo maiwasan. Kaya nga sabi ko, you need to see the fact of the situation. Kailangan magkaroon ka ng pag-a-analyze, kailangan magkaroon ka ng papaprogress, kailangan magkaroon ka ng mga strategy, no, na doon sa point na yon. Para, ini-explain ko lang para mas maintindihan nyo para paano siya maiwasan. Okay? Kaya hindi siya negative.
It's a warning. Okay? Ganun din sa mga pera nyo ha, sa trabaho nyo. Tingnan natin ang iyong money. Wow! The Wheel of Fortune. Ito na nga, lumabas na si Universe. Okay, when it comes sa iyong money. Pagdating sa iyong money by this May, o di ba ang ganda na niya? Aayon sa iyo si Universe. O di ba dito pa lang nandito na si Universe sa unang card natin, di ba? Aayon na kasi ito pa lang, ano to na ito na to prosperity, wealth, success na yan, abundance to, no? Kaya this May is aayon sa iyo si Universe, na doon na rin yung point na mas magiging keeper ka this time, mas more ka magsisave at mas more mong ima-manage yung pera mo this time. Yes, there's a change of fortune. Kung dati hindi naging maganda, mas magiging maganda this time. Magkakaroon ng good luck, good karma, and may mga pagbabago na to ng cycle ng buhay mo actually. And then also, handun din yung point na victory and success din kasi ito sa situation mo when it comes to your money. Sa iba sa inyo is this an enlightenment to focus para magbago ng direksyon, or sa iba sa inyo is may mga opportunity na darating sa buhay mo na yun yung ikaka-success mo. Pwedeng with come sa direksyon, pwede yung mga idea mo o kaya mga bagong trabaho mo, mga bagong gagawin mo, pwedeng nandoon sa point na yun na yun ang nakikita ko sa iyo dito. Sa iba naman sa inyo is pwedeng meron kang bibigyan ng suporta pagdating sa pera, o kaya is may tao nang bibigay sa iyo ng suporta pagdating sa pera or sa trabaho mo. Hindi lang naman kasi when it comes to a money related to, no? Halimbawa, may pinadala sa universe sa'yo, si universe na isang tao sa buhay mo, ilan man sila, na ganito, ganyan-ganyan, they giving you an advice, mga ganyan. Pwedeng yun yung makakatulong sa'yo para mas more ka ma-enlighten sa buhay mo at mas more kang magpo-focus this time. Pwedeng nahandon sa point na yun, no? Kaya wag lang masyadong, ano, nag wag mo masyado i-ignore yung mga nasa paligid mo kasi pwedeng sila rin yung makakatulong sa iyo paano ka mag-success lalo sa buhay, no? And syempre nandoon rin yung point na magiging maganda yung iyong kaperahan by this May. Sa iba sa inyo, gamitin nyo daw yung knowledge nyo kasi parang ang dami yung knowledge, nandun siguro yung pagiging intellect nyo na tao, no? Parang you have a knowledge to do things para mas maging successful more to your life. Kasi we have the target, eto rin si success, 'di ba? Eto si success, wealth, prosperity. Andito na lahat to, as in this is lahat. Tapos andito rin to, tapos andito rin to. No? Tapos andito rin yung universe and success. 'Di ba nakita niyo yung 'di ba? Yung mga puno, ayan yung manifestation mo is darating na. May magtatapos sa life mo. Parang yung mga hardship na situation, magtatapos siya. Handito rin yung development, sa nakita. Mas magiging practical ka daw this time, by this May, ang nakita ko dito. At saka mas magbibigay ka ng effort and hard work sa buhay at focusing. May mga babaguhin ka daw ata na routine, yung iba sa inyo. Yun. Mas more ka magkukommit to improve. Yan, mas magiging dedicate ka daw. At magbibigay ka talaga ng action and hard work, gano'n. Or you need, Huwag maging shark. Okay? Arigato namaste, God bless.